Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Aris. Taong 1999. Sipalay, Negros Occidental. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho bilang isang pahinante na malaking bangkang pangisda si Aris. Pagmamay-ari ito ng tiyuhin. Siya ang pinagkakatiwalaan nito sa pamamalakad ng mga tauhan. Kaunting pagpapakilala sa ating tampok na tauhan. Si Aris yung tipo ng taong diretso kung magsalita. Hindi rin ito basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Lalo na sa usapin patungkol sa mga aswang at elemento. Sa tuwing mag-uusap ang mga kasamahan tungkol sa mga ganitong bagay at napapasali siya, ang tanging sinasabi ng binata, "Maniniwala lang ako kapag nakita ko na mismo sa harapan ko ang isang taong kumakain ng kapwa niya." Ngunit may isang pangyayari sa buhay niya na naging dahilan ng tuluyang pagbabago ng paniniwala. Isang araw habang naghahanda sa paglalayag, napansin ng binata na may namumuong bagyo sa karagatan. Sinabi niya ito sa kanilang maestro ngunit hindi ito nakinig. Sa halip ay nagpatuloy ito sa paglalayag. Sa kalagitnaan ng karagatan, bigla na lamang lumakas ang hangin. Kasabay nito ay ang malakas na bugso ng ulan. At sa kasamaang palad, namatay ang makina ng bangka. Dahil sa paglakas ng alon, napadpad ang kanilang bangka sa isang isla malapit sa munisipalidad ng Sipalay. Halos lumubog ang bangka dahil sa natamo nitong butas sa katawan. Mabuti na lamang ay malakas ang agos kaya kagad silang natangay sa mababaw na bahagi ng dalampasigan. Kaagad naman silang tinulungan ng mga naroon. Ngunit ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay hindi pinalad na makaligtas. Dahil ang bahagi ng karagatang iyon, punong-puno ng mga pating. "Mang Jomar, ano na po ngayon ang gagawin natin? Kung tutusin, kasalanan ko po ito eh. Binalaan na po kita pero hindi ka nakinig kaya, ayan. Tignan mo po. Ang hirap kasi sa'yo, napakataas ng tingin mo sa sarili mo eh." Wika ni Aris sa kanilang maestro. Hindi naman ito nakasagot dahil alam niyang tama ang sinabi ng binata. Kaagad nilang sinubukang kumontak sa may-ari ng bangka. Ngunit hindi ito sumasagot sa mga pagtawag. Ilang araw na silang naroon sa lugar. Kaya napagpasyahan nilang maghanap ng mapagkakakitaan. Ang ilan sa kanila ay piniling umuwi sa kanilang lugar. Ngunit si Aris, nanatili sa Sipalay upang maghanap buhay. Ngunit hindi inaasahan ng binata na sa lugar na ito, tuluyang magbabago ang paniniwala tungkol sa mga bagay-bagay, lalo na sa mundo ng kababalaghan. Kaagad naman siyang nakahanap ng panibagong trabaho. Ito ang pagiging katuwang ng isang lalaki sa kuprahan. Hindi na siya bumalik pa sa pangingisda dahil na din sa kanyang karanasan. Mas minabuti ng binata sa kuprahan na lamang magtrabaho kesa sa maulit pa ang nangyari sa kanya. Sariwa pa sa alaala kung paano nilapa ng pating ang kanyang mga nahulog na kasamahan. Halos gabi-gabi niya itong napapaginipan. Hanggang sa isang araw, napansin ng amo na wala siya sa sarili. Kaya pinayuhan niya itong magpatingin na sa isang albularyo. "Mag-ayos ka at pupunta tayo kay Mang Isko. Baka sakaling makatulong yung matanda para mawala na yung mga panaginip mo."
Magaling na babaylan ng taong yon. Medyo weirdo nga lang pero alam ko marami siyang alam sa mga ganyan. Wika ng amo na si Mang Totong. Bagaman hindi naniniwala sa mga kababalaghan, piniling sumama ng binata dahil gusto na din niyang ipahinga ang kanyang isipan. Sige po Manong, nakakapagod na din kasi. Halos hindi na po ako nakakatulog sa gabi. Tugon ni Aris. Kaso, medyo malayong yung lugar ng matanda eh. Kaya bilisan mo na para hindi tayo gabihin. Muling wika ng matanda. Kaagad na din silang nagbiyahe sakay ng jeep ni Mang Totong. Pagkarating nila sa bahay na matanda, nakita nilang napakadaming tao. Mag-aalas 6 na ng hapon kaya pinili nilang bumalik na lamang kinabukasan. Sa kasamaang palad ayaw umandan ng jeep na matanda. Sinubukan nilang humingi ng tulong ngunit walang mekaniko sa lugar na yon. Ay nako, ano ba naman yan? Ngayon ka pa talaga nasira. Ay nako Aris, buka ba tutulog tayo sa jeep ngayong gabi ah? Wika ni Mang Totong. Sakto namang palis na ang lahat ng tao sa bakura ng manggagamot. Napansin sila ng matanda. Nagtataka ito kung bakit hindi pa sila umaalis kaya kagad itong lumapit sa kanilang kinaroroonan. O mga dong, tapos na ang oras ng aking panggagamot. Bakit hindi pa kayo umaalis? Tanong ni Mang Isko. Kagad namang sinabi ni Mang Totong ang dahilan. Maaari po bang dito na muna kami pumarada sa inyong bakuran, Manong? Pasensya na po kayo ah. Ayaw po kasing umandan nitong jeep ko eh. Pakiusap ni Mang Totong. Kagad namang ngumiti ang matanda at sinabi. Kaso may renta ang pagpaparada nyo dito. Wika ni Mang Isko. Po, magkano naman po Manong? Tugon ni Mang Totong habang dumudukot ng pera sa bulsa. Nagbibiro lang ako. Bakit dyan kayo matutulog? May isang bakanting silid sa aking tahanan. Hali kayo nang makapaghapunan na. Muling wika ng matanda. Kagad na ding sumunod ang dalawa at pinaghain sila ng makakain. Sinamantala na ni Mang Totong ang pagkakataong yun upang ilapit kay Mang Isko ang kaso ni Aris. Total, nandito na rin kayo matutulog. Walang problema yan. Sabihin mo sa akin, iho, ano bang nararamdaman mo? Tanong ni Mang Isko. Kaagad namang pinaliwanag ni Aris ang nararamdaman. Napangiti ang matanda. Ay nako, napakasimple lang ng problema mo iho. Hala sige, tapusin mo na ang pagkain at nang masimula na ang panggagamot ko sa'yo. Tugon ng matanda. Nang matapos na silang kumain, kaagad nitong pinaupo si Aris. Dinama ang pulso ng binata at napailing. Hindi sinabi ng binata ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lang itong tukuyin ng matanda. Isang malagim na sakuna sa karagatan ng iyong naranasan. Patuloy na bumabalik sa isipan mo ang mga nangyari. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling gising ang iyong isipan kahit pagod na ang iyong katawan. Alam mo Aris, hindi mawawala sa isip ng tao ang isang pangyayari, lalo na kung dulot ito ng isang marahas na kaganapan. Ibinapayo ko sa iyong pakawalan mo ang bigat na nararamdaman mo.
Wika ni Mang Isko. Ngunit hindi alam ng binata kung saan siya magsisimula. Paano ko po gagawin yun, Manong? Pasensya na po pero parang ang hirap naman yata ng kailangan kong gawin eh. Tanong ng binata. Napangiti naman si Mang Isko at muling nagsalita. Iho, narinig mo na ba ang kasabihan kung ayaw may dahilan? Kung gusto ay maraming paraan. Sa nakikita ko, ito ang prinsipyong umiiral sa iyo ngayon. Nagdadahilan ka kasi. Sabihin mo sa akin, bata. Ano ba ang rason bakit hindi mo mabitawan ang bigat ng pagkamatay ng mga kasamahan mo? Tugon ni Mang Isko. Sabay dampi ng palad sa ulo ni Aris. Kagad namang nawala ng malay ang binata. Maniwala man kayo sa hindi. Bigla nitong ikwinento ang buong pangyayari simula sa umpisa. Ayon din sa binata, sinisisi niya ang sarili sa nangyari. Dahil hindi man lang siya gumawa ng paraan para pigilan sa paglalayag ang maestro. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo, Ares. Nagawa mo na ang dapat mong gawin. Sa makatuwid, wala ka naman talagang kasalanan sa nangyari. Wika ni Mang Isko. Matapos yun ay muling nagkamalay ang binata na tila hindi alam kung ano ang nangyari. Nakapagpasya si Mang Isko na hayaang manatili si Aris sa pangangalaga sa loob ng 1 linggo para tuluyan itong gumaling. Pumayag naman si Mang Totong dahil wala naman silang masyadong gawa sa koperahan. O ano, dumito ka na muna, Aris. Hayaan mo bukas pag nakabalik ako sa atin. Hahatiran kita ng damit at mga kailangan mo sa pananatili mo dito. Huwag ka lang maging pasaway kay Mang Isko. Nakakahiya eh. Saka Mang Isko, magkano naman po ang kailangan kong bayaran para dito? Tanong ni Mang Totong. Tumawa lang na malakas ang matanda at tumugon. Hindi ako naniningil sa mga ginagawa ko. Pero kung madadalhan mo ko ng lambanog mula sa bayan, abay, hindi ko tatanggihan yan. Balita ko masarap daw ang gawang lambanog doon eh. Tugon ni Mang Isko. Hindi naman tumanggi si Mang Totong. Kinabukasan ng maayos na ang kanilang sasakyan. Kaagad na ding tumulak pabalik ng bayan ang matanda. Naiwan si Aris sa pangangalaga ni Mang Isko. Gayon iho, habang nandito ka sa akin subukan mo maghanap ng mga gawaing makakapagpakalma sa isipan mo. Mag-ikot-ikot ka sa bakuran, o di kaya subukan mo magsuot sa gubat. Baka sakaling may makita kang kapaki-pakinabang doon. Wika ni Mang Isko. Sinunod naman ito ng binata. Nagdala siya ng itak at sakong mapaglalagyan ng mga tuyong sanga. Inisip ni Aris na kakailanganin na matanda ang mga tuyong kahoy bilang panggatong. Ngunit bago umalis ng tahanan, binilinan siya ng matanda na wag lalampas sa ginawa nitong marka sa kagubatan. Dahil teritoryo na ng mga masasamang elemento ang kabilang bahagi nito. Alam ko ikaw yung tipo ng taong hindi naniniwala sa mga aswang at maligno. Pero sundin mo lang ang sinasabi ko sa iyo, iho. Wala namang mawawala eh. Wika ni Mang Isko. Napatango na lamang si Aris bilang pagtugon at dali-dali nang umalis. Marahan itong naglakad sa kagubatan habang naghahanap ng mga tuyong sanga na may lalagay niya sa kanyang sako. Hanggang sa hindi na nito namalaya na nakatawid na siya sa marka ng matanda.
Napalayo na siya ng husto dahil nakita niya ang isang punong tinalian ng pulang tela kagaya ng sinasabi ni Mang Isko. Medyo napalayo na siya sa tahanan, kaya kagad itong bumalik papasok sa ginawang marka na matanda. Saktong nakalampas na siya sa marka nang bigla na lang may isang malaking aso na sumakmal sa kanya. Swerte lamang ng binata dahil hindi siya naabot. Laking pagtataka dahil hindi ito makalusot sa pagitan ng dalawang markadong puno. Dali-daling tumakbo ang binata bitbit ang mga tinipong kahoy. Pagkarating sa tahanan ng matanda, kagad niyang sinabi ang nangyari. Siyempre nagalit sa kanya si Manong Isko. Pabilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang lalampas sa markang ginawa ko. Pero parang hindi ka nakikinig sa akin, Ares. Paano kung napahama ka? At nga pala, yung kamunti kang sumakmal sa'yo. Mga aswang gubat yon sa anyong aso. Ngayon maniniwala ka na ba sa sinasabi ko? Matuto kang makinig sa mga biling ko kung gusto mong gumaling. Wika ni Mang Isko. Hindi na sumagot pa si Aris dahil alam niyang hahaba lamang ang diskusyon. Inakala ng binatang doon na nagtatapos ang kababalaghan. Ngunit kinagabihan, habang nagpapahinga sa labas ng bakuran ay may nakita itong isang aninong nagtatago sa puno. Kagad niya yung nilapitan upang tignan. Ngunit bigla niyang narinig na sumigaw si Mang Isko kaya kagad siyang natigilan. Ares, pumasok ka sa loob ng bahay. Bilisan mo! Sigaw ng matanda. Nagtataka naman ang binata dahil sa hindi malamang dahilan. Biglang nagalit ang matanda. Dali-dali itong lumabas ng tahanan bitbit ang tungkod. At habang naglalakad ay walang patid ang pagmumura. Mga walang hiya kayo. Hindi na kayo nakinig sa sinabi ko. Talagang gusto niyong ubusin ko kayong lahat, no? Sigaw ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Aris nang makita ang isang malahiganting asong naglalakad papunta kay Mang Isko. Akmang lalabas na sana ito ng tahanan. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil hindi niya maihakbang ang mga paa. Hanggang diyan ka lang, aswang. Isang hakbang mo pa. Mapipilitan na akong patayin ka. Banta ni Mang Isko. Saksing buhay si Aris nang makita niyang nagbagong anyo yung malaking aso. Naging lalaki ito at wala itong suot na anumang saplot sa katawan. Tandang Isko naman. Hindi ako naparito para makipaglaban sa'yo. Ang pinunta ko dito, yung bisita mong lumampas sa marka. May usapan tayong wala mula sa panig natin ang lalabas sa bakod. Pero anong nangyari? Wika ng aswang. Kagad namang napalingon si Mang Isko kay Aris na nooy nakatayo lamang sa pinto ng tahanan. Alam kong isang pagkakamali ang nagawa ng bisita ko. Dahil hindi niya kabisado ang kagubatan. Hindi rin niya nakita ang mga markang ginawa ko kaya lumampas siya nang hindi sinasadya. Pagpapaliwanag na matanda. Ngunit alam niyang hindi maniniwala ang aswang sa sinasabi. Sa palagay mo maniniwala ako sa iyo, tanda. Ngayong nilabag mo na ang ating kasunduan. Malaya na kaming makakapaghanap ng makakain namin sa buong kagubatan. Wala nang pipigil sa amin. Wika ng aswang sabay talon paitas.
Kagad namang pumasok si Mang Isko sa tahanan at kinausap si Aris. Alam na matandang sisisihin na naman ng binata ang sarili sa maaaring maganap. Aris, huwag mo sanang sisihin ang sarili mo dahil wala ka namang kasalanan sa nangyari. Hindi mo sinasadya ang ginawa mong pagpasok sa harang. Gayunpaman, kailangan mong maghanda dahil sigurado kung minarkahan ka na nila. Muling wika na matanda. Kagad itong pumasok ng silid at nang lumabas ito, nagdala ng isang uri ng kwintas. Gawa ito sa isang itim na bato na ayon sa matanda, kinakatakutan ng mga aswang gubat. Wag na wag mo itong aalisin sa katawan mo. Dahil ito lang ang makakapagbigay sa iyo ng proteksyon laban sa mga aswang na yon. Aris, isa itong uri ng mutya na nagbibigay ng sabulag sa sino mang may hawak. Hindi ka makikita ng kahit na sinong may masamang tangka sa iyo. At kinakatakutan ito ng mga aswang. Dahil ang batong yan ay mula sa tipak ng sagradong lantawan sa kalagitnaan ng kagubatan. Wika na matanda. Bagaman hindi alam ni Aris ang mga pinagsasabi nito, sinunod na lamang niya ang mga habili ng matanda. Nagmarka na din sa isipan niya ang mga turo nito na walang mawawala kung maniniwala. Matapos ang kanilang pag-uusap ay inutusan na ng matanda si Aris na pumasok sa tulugan. Kagad namang sumunod ang binata at sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagod. Habang nakahiga ay unti-unting bumibigat ang talukap ng mga mata. Hanggang sa tuluyan na nga siyang napapikit at nakatulog. Hindi alam ng binata kung ano ang nangyayari. Ngunit kakaibang kapayapaan ng isipan ang naramdaman. Kinabukasan ay kagad niya itong sinabi kay Mang Isko at natuwa naman ang matanda. Dahil kahit papano, unti-unti nang nanumbalik ang dating sigla ni Aris. Aba, akalain mo nga naman, mga aswang lang pala ang makakapagpagaling sa iyong bata ka eh. Pero sa kasamaang palad iho, hindi ka pa pwedeng bumalik sa bayan. Maaari kang sundan ng mga aswang doon at mapapahamak pa ang amo mo. Dumito ka muna hanggang sa magawang ko ng solusyon ng problemang ito. Wika ni Mang Isko. Napatango na lamang si Aris bilang pagtugon. Kagad naman itong lumabas ng bakuran para magsibak ng kahoy. Naging mapayapa ang ilang araw na pananatili niya sa piling na matandang babaylan. Inakala niyang magtutuloy-tuloy na ito. Ngunit isang gabi, bago tuluyang bumalik sa bayan ay muling sumalakay ang mga aswang sa tahanan ni Mang Isko. Kagad namang naramdaman ng matanda ang presensya ng mga ito. Kaya dali-dali na siyang lumabas ng tahanan. At talagang hindi pa kayo papaawat sa gusto niyong mangyari, ano? Pwes, pagbibigyan ko kayong lahat. Pagkasabi noon ng matanda, kagad naglabasan mula sa paligid ang mga aswang. 6 na nilalang ang nakita ni Aris na nakapaligid sa matanda. Dumampot ng palakol ang binata para sana tulungan si Mang Isko sa labanan. Kaso dali-dali siya nitong pinigilan. Nang mga oras na yon, isang kamanghamanghang bagay na naman ang pinakita ng matanda sa kanya. Tinaas nito ang kanang kamay. Mula sa napakadilim na kalangitan, biglang may isang guhit ng liwanag na bumaba papunta sa kamay ng matanda. Nang humupa ang liwanag ay nakita na lamang ni Aris na may hawak ng isang nagliliwanag na sibat ang matanda.
Pagsisisihan niyo ang pagsalakay niyo sa sarili kong pamamahay. Wika ni Mang Isko. Hindi ko alam tanda kung bakit binubuwis mo ang buhay mo para proteksyonan ang bisita mo. Kaano-ano mo ba yan, ha? Kung ako sa'yo, ibigay mo na siya sa amin. Para hindi na dumanak pa ang dugo mo dito sa bakuran mo. Matandang babaylan. Tugon ng aswang. Ngunit tumawa lamang ang matanda at muling nagsalita. Wala namang dadanak na dugo ng isang tao ngayong gabi. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, may 6 na aswang ang matutupok sa oras na subukan niyong lumapit sa akin ni isang pulgada lang. Banta ni Mang Isko. Nanatili itong nakatayo habang pinapaikutan ng mga malalaking aswang gubat hanggang sa hindi nakatiis ang isa sa kanila. Sinubukan itong sagurin ang matanda. Ngunit laking gulat ni Aris nang makita na may bumabang kidlat mula sa kalangitan. Tumama ito sa aswang na sumugod. Siguro naman malinaw na sa'yo ang sinasabi ko, aswang. Bumalik kayo sa lugar kung saan kayo nabibilang. Kung ayaw niyong ipadala ko kayo sa impyerno. Muling wika ni Mang Isko. Ngunit sa halip na magsipag-atrasan ay sabay-sabay sumugod ang mga ito. Isa-isa silang tinamaan ng kidlat mula sa kalangitan. Nalusaw at naging abo ang katawan ng mga aswang hanggang sa tuluyan na itong liparin ng hangin. Halos ilang beses kinusot ni Aris ang mga mata dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nasaksihan. Hindi niya akalaing napakalakas na babaylan pala nitong ni Mang Isko. Sa paglipas ng panahon, nagawang gumaling ni Aris. Kaagad na din siyang bumalik sa pagtatrabaho. Ngunit tuwing linggo ay binibisita niya ang matanda upang tulungan ito sa panggagamot. Laking pasasalamat ng binata dahil tuluyang nagbago ang kanyang pananaw at paniniwala sa buhay. Ito ay nang minsan niyang masaksihan ang labanan sa pagitan ng mga aswang gubat at kaibigang babaylan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lamang natin sa pangalang Watot. Taong 2010, probinsya ng Pampanga. Bata pa lamang ay ulila na si Watot. Wala itong kinagis ng magulang dahil namatay ang mga ito nang magkaroon ng lindol sa kanilang probinsya. Ang tanging nag-alaga kay Watot ay ang kapatid ng ina. Ngunit nang mamaya pa ito, naiwan ang binata sa lasinggerong tiyuhin. Watot, nakapagluto ka na ba ng makakain natin? Kumakalam na ang sikmura ko ah. Wika ni Tiyo Tolome. Hindi pa po Tiyo eh. Nagsasaing pa lang po ko. Nag-extra po kasi ako dyan kay Mang Natoy para makabili ng masarap na ulam at makabayad tayo sa kuryente. Tugon ni Watot. Ngumiti lamang ang tiyuhin sa pamangkin. Naupo ito sa silya at nilahad ang kamay. Amin na. Ako na ang magbabayad ng kuryente. Huwag ka nang mag-abala pa. Wika ng tiyuhin. Wala na po Tiyo eh. Nabayad ko na po kanina. Nagpunta po kasi dito si Aling Sabel eh. Tsaka wala na din pong tira dahil binili ko na nga po ng kailangan dito sa bahay. Tugon ng binata. Sa puntong iyon nagbago ang aura ng mukha ni Tolome.
Tila ba nagalit ito nang sabihin ng pamangkin na wala ng pera. Wala. O pinagdadamutan mo na ako? Ikaw mauubusan. Imposible ata yan. Wika ni Tolome. Natahimik ang binata sa sinabi ng tiyuhin. Alam na kagad nito ang gagawin sa kanya ng lalaki. O ito tiyo, 100 na lang po ang meron ako. Eto po, sa'yo na yan. Maglalakad na lang po ako bukas papasok ng trabaho. Wika ni Watot. Sabi ko na nga ba eh. Sige na, magluto ka na at nagugutom na ako. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo eh. Utos ng tiyuhin. Inambahan pa nito ang pamangking kaya naman patakbong nagpunta sa kusina si Watot. Naluha na lamang ang binata sa inasta ng tiyuhin. Makahipon lang ako. Magdusa ka dito mag-isa mo. Wika ni Watot sa sarili. Sa totoo lang, minsan naiisipin na ni Watot na lasunin ang tiyuhin. Ngunit may takot ito sa itaas, kaya naman patuloy lamang siyang nagtitimpe. Pagkatapos magluto ay kagad hinaina ng binata ang tiyuhin. O nga pala, 1 linggo ko mawawala. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. At gusto ko may imbak na pagkain dito ah. Maliwanag ba? Wika ni Tolome. Sige po tiyo, ako na po ang bahala dito sa bahay. Hindi po ako magpapabaya. Tugon ni Watot. Napatango naman ng tiyuhin. Matapos kumain ay umalis na ito bit-bit ang malaking bagahe. Nang umalis ang tiyuhin, labis ang tuwa ng binata. Nagtrabaho ito ng nagtrabaho hanggang sa nakaipon ng pera. Bago dumating ang tiyuhin ay umalis na sa kanilang tahanan si Watot. Hindi man ito alam kung saan pupunta. Ngunit nasa isipan niya ang makaalis sa impyernong kinasasaldakan. Mula Quezon ay bumiyahe si Watot papuntang Pampanga. Dito nakilala ng binata ang mag-amang si Arsing at Pablo. Ano bang kailangan mo iho? Tsaka, ngayon lang kita nakita dito sa lugar namin ah. Dayo ka ba? Tanong ni Mang Arsing. Naghahanap po sana ako na matutuluyan. Kahit po sana yung maliit lang dahil mag-isa lang naman po ako eh. Tugon ni Watot. Naku tay, mukhang naglayas ang isang yan ah. Halata naman sa itsura eh. Wika ni Pablo. Sa puntong yon, napaluhan na lamang ang binata. Hindi na nito napigilan pa ang dinadalang problema. Naglehas po ako sa amin. Minamaltrato po ako ng tiyuhin ko eh. Hindi ko na po kinakaya yung pambubugbog niya sa akin sa tuwing wala akong may bigay na pera. Wika ni Watot. Nagkatinginan ang magama. Nakita nila ang mga pasa sa braso ng binata kaya naman naawa ang mga ito. Eh kung ganon, wala kang matutuluyan. Dumito ka na lang sa amin. Tulungan mo na lang kami dito sa maliit naming parisan. Tugon ni Mang Arsing. Talaga po? Naku, maraming salamat naman po kung ganun. Huwag po kayo mag-alala. Masipag naman po ako eh. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Tugon ni Watot. Napatango na lamang ang magama. Tumuloy ang binata sa munting tahanan nila Mang Arsing. Ngunit liblib ang tahanan ng mga ito. Gayunpaman, malugod na tinanggap ng mga ito si Watot. Mababait ang mga ito bukod pa doon. Pinag-aral pa ni Mang Arsing ang binata. Labis ang pasasalamat ni Watot kila Pablo.
Kaya naman lahat ng maaari nitong maitulong sa mag-ama, ginawa ng binata. Hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral si Watot, nakakuha ito ng magandang trabaho. Kaya naman unti-unting nakabawi sa mga ito ang binata. Grabe naman, ang dami naman ito, Watot. Hindi naman kailangang bumili ka ng ganito. Wika ni Pablo. Oo nga, Watot. Masaya na kami na naipagawa mo ang parisa namin. Doon pa lamang bawing-bawi ka na. Dagdag ni Mang Arsing. Nako, hayaan niyo po akong bumawi sa inyo. Dahil kayo lang po yung tumulong sa akin noong mga panahong na walang-wala ako eh. Tugon ni Watot. Ay nako, may magagawa pa ba kami? Nabili mo na eh. Sayang naman. Wika ni Pablo. Napangiti ang mga ito. Masaya ang tatlo lalo na nang mapaayos ni Watot ang tahanan. Sa paglipas ng mga araw mas lalong gumanda ang pamumuhay ng pamilya. Hindi sila nagkaroon ng problema sa buhay dahil sa sipag at tiyaga. Hanggang sa nakilala ni Watot si Tintin. Katrabaho niya ito at naging kaibigan. Alam mo, ang hirap sa bahay. Konting galaw ko lang napupuna kagad. Parang wala akong kalayaan. Wika ni Tintin. Alam mo ba, ganyan din ako noon eh. Halos wala nang natira sa sarili ng dahil sa tsuhing kong lasinggero. Kaya nung umalis siya, nagsumikap talaga ako para makalis sa puter niya eh. Tugon ni Watot. Kung ganun, kaano-ano mo si Mang Arsing at Pablo? Hindi ba sabi mo pamilya mo sila? Tanaw ng dalaga. Sila lang yung kumupkup sa akin noong naglayas ako sa bahay ng tsuhing ko. Pagpapaliwanag ni Watot. Napatango na lamang si Tintin. Matapos mag-usap ay naglakad na pauwi si Watot at dito nakasalubong si Malik, kuya ni Arsing. Watot, baka naman meron kang sobrang pera dyan. Pairam naman ako. Wika ni Malik. Sa puntong yon tila nanumbalik ang takot sa isipan ni Watot. Lalo na at kakaiba ang aura ni Malik. Ang amoy ng hininga nito na tila nabubulok na isda. Naninilaw ang ngipin at ang laway ay tila nauulol na aso. Kaagad namang binigay ni Watot ang pera upang hindi na siya gulpihin pa ni Malik. Ngunit hinarangan pa din siya nito. May kailangan ka pa ba? May gagawin pa kasi ako kaya sabihin mo na kaagad. Wika ni Watot. Ang angas mo ah. Madaling-madali ka? Alalahanin mo, dayo ka pa din dito kahit nakinupkup ka ng tatay at kapatid ko. Teritoryo ko ang tinatapakan mo. Tugon ni Malik. Natahimik ang binata dahil nanlalaki ang mga mata ng kaharap. Tila anong oras ay sasaktan na siya. Tiyo, wag mo naman takutin si Watot. May ginawa po ba siyang mali sa inyo? Sabat ni Pablo. Napangiti na lang si Malik. Inakbayan ng pamangkin at matalas na tinignan si Watot. Inaangasan ako nitong ampon niyo eh. Pagsabihan mo yan kung gusto niya pang mabuhay. Tugon ni Malik. Sige po, tiyo. Kami na ang bahala dito kay Watot. Pagsasabihan ko po. Tugon ni Pablo. Napatango na lamang ang lalaki at dali-daling umalis. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Nang hingi siya ng pera sa akin, binigyan ko pagkatapos. Bigla niya akong hinarangan.
Kaya nagtanong ako kung may problema ba siya o kailangan sa akin. Tapos bigla na lang nagalit. Wika ni Watot. Sa susunod, Watot, hayaan mo na lang siya. Huwag mo na lang pansinin. Tugon ni Pablo. Iniiwasan ko na nga eh. Tapos binigay ko na yung gusto niya. Galit pa din siya sa akin. Tugon ni Watot. Napailing na lamang si Pablo. Alam nito na mainit ang dugo ng tiyuhin sa kanilang ampon. Kaya naman pinoprotektahan nila ito lalo na't hindi nila kalahi si Watot. Ang totoo niyan, may lahing aswang sila Pablo. Ngunit nilihim nila yon kay Watot at iniiwasan nilang magalit si Malik. Dahil noon pa man ay nagbabala na ito. Pagka-uwi sa tahanan, sinabi ni Pablo ang nangyari sa ama. Tay, alam mo bang pinag-initan na naman ni Tiyo Malik itong si Watot? Ang laki talaga ng problema ng kapatid mo na yun, no? Palibhasa walang kinakatakutan eh. Wika ni Pablo. Hayaan nyo na lang. Kung papatulan nyo, mas lalo lamang lalala ang sitwasyon. Hayaan mo't mababago din yan. Tugon ni Mang Arsing. Yun na nga po yung ginawa ko. Pero pinag-initan pa din niya ako eh. Binigyan ko na nga po siya ng pera para hindi na ako guluhin. Pero hinarangan pa din po niya ako eh. Tapos nung sinagot ko at tinanong kung anong bang kailangan niya, bigla na lang siyang nagalit at nagmatapang eh. Nagbago pa yung aura ng mukha niya. Gusto ko na pong umalis sa harapan niya kanina pa. Napakabaho po ng hininga eh. Parang kumain na nabubulok na isda. Wika ni Watot. Nagkatinginan ang mag-ama sa sinabi nito. Alam nila ang dahilan kung bakit gano'n nangamoy ni Malik. Sa susunod, pagtiisan mo na lang. Alam mo namang mainit ang dugo nun sa'yo. Wika ni Mang Arsing. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagpahinga na sa silid si Watot. Nag-usap ang mag-ama nang makitang tulog na ang binata. Tay, kailangan na nating sabihin ang totoo kay Watot. Matagal na siya dito sa atin. Tsaka mukha namang tatanggapin niya kahit ano pa tayo eh. Wika ni Pablo. Alam ko yung bagay na yan, anak. Pero ang kinakatakot ko, baka magbago ang pagtingin niya sa atin kapag nalaman niyang aswang tayo. Tugon ni Mang Arsing. Teka, aswang kayo? Bakit hindi niyo kagad sa akin sinabi? Naglihim kayo sa akin? Tanong ni Watot. Lumabas ito ng silid dahil sana iihi lamang sa banyo. Nanlaki ang mga mata ng mag-ama nang marinig ang boses ng binata. Watot, kanina ka pa ba dyan? Narinig mo ba yung mga sinabi namin? Tanong ni Pablo. Hindi lahat pero narinig ko yung sinabi niyong mga aswang kayo. Tugon ni Watot. Teka, hayaan mong magpaliwanag kami sa iyo, Watot. Hindi namin gustong ilihim sa iyo ang bagay na ito. Kaya lang, hindi na naituloy ni Mang Arsing ang sasabihin na magsalita si Watot. Kaya lang ano po, wala po kayong tiwala sa akin. Ganun ba? Tanong ni Watot. Hindi naman sa ganun, Watot. Nag-aalinlangan lang ako na baka kamuhian mo kami o kaya naman matakot ka sa amin. Kaya naman nilihim namin sa iyo ang tunay naming pagkatao. Tugon ni Mang Arsing. Alam naman naming mali ang ginawa naming paglilihim sa iyo, Watot. Pero kasi hindi mo kami masisisi.
kung ililihim namin ang tunay naming pagkatao. Dagdag ni Pablo. Naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala. Ligtas po ang sikreto niyo sa akin. Tandaan po ninyo, kahit ano pa po kayo, hinding-hindi magbabago ang pagtingin ko sa inyo. Wika ni Watot. Napangiti ang mga ito at nagyakapan. Kahit na alam ni Watot na mga aswang ang magama, hindi nito sinabi kahit kanino ang nalaman. Sa puntong yun, naintindihan na ni Watot kung bakit mainit ang ulo sa kanya ni Malik dahil aswang ito. Kahit alam na ni Watot ang totoo, hindi naman nagbago ang pakikitungo nito sa magama. Sa katunayan, mas lalong pinahalagahan ni Watot ang mga ito dahil alam niyang kahit na may lahing aswang, pinoprotektahan pa din siya ng mga ito. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang uminit ang ulo ni Malik kay Watot. Halos araw-araw na inaabangan nito ang binata. Kaya naman naisipan ni Watot na magpatulong na sa kakilalang albularyo. Dito binigyan ng pangontra sa aswang si Watot. Isinuot niya ito sa tuwing pauwi ng tahanan. At kapag nakauwi na, kagad naman yung hinuhubad ng binata. Mula ng araw na yon, nahinto ang pag-aabang ni Malik sa binata. Ngunit nang gagalaiti ito sa galit lalo na nang malaman na umamin na ang kapatid sa kanilang tunay na pagkatao. Nasisiraan na ba kayo ng ulo? Bakit niyo sinabi sa ampon niyo ang totoo? Langya naman. Bakit ba hindi kayo nag-iisip? Mga inutil. Wika ni Malik. Mapagkakatiwalaan naman po si Watot, tiyo. Tsaka hindi yun gagawa ng bagay na ikapapahamak namin. Tugon ni Pablo. Kahit na hindi natin siya kaano-ano, dapat hindi na ako pumayag na dinala niyo ang lalaking yan dito sa teritoryo natin. Baka siya pa ang maging dahilan para masira ang ating samahan. Dagdag ni Malik. Talagang masisira ang samahan natin kapag kinanti mo si Watot. Kahit kapatid kita, hindi ko kukonsintihin ang baliko mong desisyon. Tugon ni Mang Arsing. Tumawa naman si Malik. Sinakal nito ang kapatid at diretsong tinitigan sa mata si Mang Arsing. Mas matanda ako sa'yo, kaya naman matuto kang gumalang sa akin. Tandaan mo, ako pa rin ang pinuno dito at kung ano ang gawin ko, wala ka nang magagawa doon. Dahil ako ang namamahala sa lugar na ito. Pinapaalala ko lang, at kahit kapatid kita, kayang-kaya kitang kitilan ng buhay. Tandaan mo yan. Wika ni Malik. Napalunok na lamang ng laway ang mag-ama sa sinabi ng lalaki. Ikaw ang nag-uumpisa palagi ng diskusyon, tiyo. Iginagalang kita. Pero wag mo naman hubastusin ang tatay ko. Wika ni Pablo. Hindi ko siya binabastos, Pablo. Sinasabi ko lang ang totoo at minumulat ko ang mga mata niyo. Lalo na tila nakakalimot na kayo na ako pa din ang pinuno sa lahi natin at nagmamay-ari sa teritoryong ito. Kaya matuto kayong lumugar. Tugon ni Malik. Hindi na nagsalita pa ang mag-ama sa sinabi ni Malik. Alam nilang hindi sila mananalo sa lalaki. Kaya naman sa halip na makipagtalo, tumango na lamang ang mag-ama. Matapos ng pag-uusap ng mga ito ay binalaan ni Arsing si Watot upang hindi ito mapahamak sa kamay ng kapatid.
Matagal ko na pong pinaghahanda ng kapatid mo. Buhat nang malaman ko ang tunay niyong pagkatao. Inalam ko po ang mga bagay na maaaring pangontra sa inyo na pwede kong gamitin para hindi ako makanti ni Malik. Kaya naman di niyo ako dapat alalahanin dahil kaya kong protektahan ng sarili ko. Wika ni Watot. Sa puntong yon, tila nakampante ang mag-ama sa sinabi ng binata. Basta Watot, mag-iingat ka pa rin kay Tio. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Mabangis siya kaya naman kahit handa ka. Huwag kang magpapakampante dahil sigurado ako kapag may hindi siya nagustuhan sa'yo, alam mo na ang kalalagyan mo. Wika ni Pablo. Alam ko naman yun eh. Kaya nga hanggat maaari, gusto ko umiwas sa tiyuhin mo para hindi na magkagulo pa. Dahil parang pamilya ko na rin siya eh, nang dahil sa inyo. Tugon ni Watot. Nakahinga naman ng maluwag ang mag-ama sa mga sinabi ng binata. Naging maayos ang pamumuhay ng mga ito. Malayo sa kaguluhan. Ngunit nagbago ito nang lumapit ang kaibigan ni Watot na si Tintin. Watot, maaari ba akong makituloy sa inyo? Nagdadalang tao kasi ako. Hindi matanggap ng mga magulang ko ang dinadala kong bata. Lalo na't hindi ako pinanagutan ng ama nito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala rin akong malapitan at matakbuhan. Kaya naman naisipan kong magsabi sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil pansamantala lang naman eh. Pag nakahanap na ako na malilipatan, aalis din kagad ako. Wika ni Tintin. Natahimik ang binata. Alam niya ang kalagayan sa kanilang baryo. Ngunit hindi niya matatanggihan ng kaibigan kaya naman sumang-ayon ito. Sumama ka na lang sa akin. Hindi ko maipapangakong ligtas ka sa bahay pero gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Tsaka panandalian lang naman, di ba? Aalis ka din kaagad? Tugon ni Watot. Oo naman. Kahit 1 linggo lang. Makaipon lang ako ng pera at makahanap ng matutuluyan. Aalis din kagad ako. Maraming salamat sa pag-unawa mo sa akin ha. Tatanawin ko tong malaking utang na loob. Ang pagtulong mo sa akin. Wika ni Tintin. Nang araw na yon, isinama ni Watot si Tintin sa kanilang tahanan. Pagkapasok pa lang, naamoy kagad nila Pablo ang bata sa sinapupunan ni Tintin. Kagad hinila ni Mang Arsing ang binata at kinausap ito ng masinsinan. Teka Watot, bakit mo dinala ang isang yan dito sa baryo? Gusto mo bang pagpiestahan niya ng mga aswang? Wika ni Arsing. Hindi ka ba nag-iisip, Watot? O nawala sa isipan mo ng mga aswang kami? Walang iya ka naman eh. Ipinapahamak mo ang kaibigan mo. Dagdag ni Pablo. Wala po kasi siyang matutuluyan eh. At isa pa, ilang araw lang naman po siya dito. Kahit 1 linggo lang. Tugon ni Watot. Hindi siya pwede dito. Hanggat maaga pa, palis mo na yan dito. Ako na ang nagsasabi sa iyo, Watot. Wika ni Mang Arsing. Narinig naman ng dalaga ang huling sinabi ng matanda. Kaya naman bigla itong lumuhod sa paanan ng mag-ama. Pakiusap po. Wala po akong ibang matutuluyan. Kaya sana naman, pagbigyan niyo po ako. Kahit 1 linggo lang. Wika ni Tintin. Hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo, dalaga. Kung kami lang, pwede kang tumuloy dito. Pero baka ikapahamak mo at ng batang dinadala mo.
Tugon ni Pablo. Sa puntong iyon naguluhan si Tintin. Hindi nito maunawaan ang nais iparating nila Pablo sa kanya. Pakiusap po, kahit ilang araw lang po. Hindi naman kayo masasamang tao, hindi ba? Tsaka 10 oras na po ng gabi. Baka mapahamak lang ako sa daan. Pagpupumilit ng dalaga. Hindi na nakatanggi pa ang mag-ama. Sige. Dumito ka na sa akin pero kapag nakahanap ka na matutuluyan, wag na wag ka nang babalik dito. Maliwanag ba? Tsaka ang mga sasabihin namin, susundin mo para hindi ka mapahamak. Wika ni Mang Arsing. Malinaw na malinaw po. Pangako, susundin ko po ang lahat ng sasabihin ninyo. Tugon ni Tintin. Labis itong nagpapasalamat sa kaibigan at kila Mang Arsing. Kinabukasan, pagpasok sa trabaho ni Watot at Tintin, kagad nagpunta sa tahanan nila Mang Arsing si Malik. Alam kong may bisita kayong buntis. Mabuti naman at makakatikim na din tayo ng sariwang dugo. Wika ni Malik. Humalakhak pa ito na tila tuwang-tuwa sa natuklasan. Ngunit nang barahin ito ni Mang Arsing, bigla na lamang nagbago ang aura ng mukha nito. Hindi mo maaaring galawin ang aming bisita. Hindi siya pagkain. Bisita siya ni Watot kaya naman wag mong itutuloy ang naiisip mo. Tugon ni Mang Arsing. Ano bang pakialam ko sa ampon ninyo? Bakit palagi na lamang siya ang iniisip ninyo? Pagkain na ang lumalapit sa atin, bakit hihindian nyo pa? Muling wika ni Malik. Pasensya na tiyo, pero kapag kinanti mo ang aming bisita, pasensyahan na lang tayo. Dahil lalabanan ka namin. Banta ni Pablo. Tumawa lamang ng napakalakas si Malik. Napailing na lamang ito at kunelyuhan ng pamangkin. Huwag mo kong hinahamon, bata. Kulang pa ang mga nalalaman mo para matalo ako. Kaya naman mas mabuting huwag kang mangialam sa pag-uusap namin ng iyong ama. Dahil baka ikaw pa ang mapasama. Wika ni Malik. Kagaya ng sinabi ni Pablo, hindi ko hahayaan na kantiin mo ang aming bisita. Dahil alam naming masasaktan si Watot kapag napahamak ang kaibigan niya. At isa pa, aalis din naman siya sa ating baryo. Kaya naman sana pagbigyan mo ang aming kahilingan. Tugon ni Mang Arsing. Tignan na lang natin kung may magawa pa kayo kapag biniktima ko na ang buntis na yon. Banta ni Malik. Matapos sabihin ang mga katagang yon, umalis na ito at hindi na nagparamdam pa sa mag-ama. Kinagabihan na, masarap ang tulog ng mga ito. Kasama ni Watot sa silid si Tintin. Ilang sandali lang ang lumipas ay bigla na lamang narinig ng binata ang kaibigan na sumisigaw. May dila sa bubong. Watot, tulungan mo ko. Aswang! May aswang! Sigaw ni Tintin. Napabalikwas sa kanyang hinihigaan ng binata. Maging sila Mang Arsing at Pablo ay napatakbo sa silid ng dalawa. Napatingala ang mag-ama sa bubungan at napamura. Walang yaka talaga. Balik. Wala ka talagang awa. Kahit kami tataluhin mo. Sigaw ni Mang Arsing. Nanlaki ang mga mata ni Watot sa sinabi nito.
kagad na kinuha ng binata ang buntot pagi sa ilalim ng kama. Nagulantang ang mag-ama nang makita yon na hawak ng binata. Wadot, anong gagawin mo? Huwag mo nang ituloy ang nasa isip mo. Wika ni Pablo. Huwag niyo po akong pigilan. Nakita niyo naman po ang ginawa ng aswang na yung kay Tintin, hindi ba? Tugon ni Watot. Lalabas na sana ang binata nang biglang magsalita ang babae. Hayaan mo na, Watot. Hindi din naman tumumpi sa akin yung dila niya eh. Sino ba ang Malik na tinutukoy niyo? Tanong ni Tintin. Nagkatinginan ang mag-ama. Hindi nagsalita ang mga ito at lumabas na lamang sa silid ng dalawa. Hayaan mo na. Hindi na yun uulit. Tsaka kami na ang bahala sa kanya. Tugon ni Watot. Akala ng mga ito hindi na babalik pa si Malik sa tahanan. Ngunit gabi-gabi nitong ginagambala si Tintin hanggang sa dinugo na ang babae. Sinabi ko naman na sa inyo, delikado dito. Asikasuhin mo ang kaibigan mo, Watot. Kami na ang bahala kay Tiyo Malik. Wika ni Pablo. Napakunot ang noo ni Tintin nang marinig ang sinabi nito. Tiyo, ibig sabihin, kamag-anak niyo yung aswang na yun? Tanong ni Tintin. Siya ang kuya ko. Mga aswang din kami pero kailanman. Hindi kami ng biktima ng mga kagaya mo. Sumusobra na talaga si Malik. Kaya naman dapat nang tuldukan ng kasamaan niya. Tugon ni Mang Arsing. Nagpalit ng anyo ang mag-ama at kagad lumabas ng tahanan. Suotin mo to, Tintin. Kahit na anong mga nilalang, hindi ka malalapitan. Dumito ka muna at susundan ko lang sila. Utos ni Watot. Baka naman mapahamak ka. Hayaan mo na sila doon. Kaya na nila yun. Tugon ni Tintin. Hindi ko sila pwedeng hayaan na lang. Dito ka lang. Babalikan kita. Wika ni Watot. Hindi na nito hinantay pa ang sagot ng kaibigan. Lumabas na ito ng tahanan at kagad sumunod sa mag-ama. Nakita niya ang mga ito na nagtatalo. Pinalaan na kita. Pero anong ginawa mo? Kinanti mo pa rin. Wika ni Arsing. Bakit ba kinakampihan niyo ang mga taong yon? Kesa sarili niyong kadugo? Mga lapastangan. Tugon ni Malik. Akmang susunggaban nito si Mang Arsing. Hinampas ni Watot ng buntot pagi si Malik. Namilipit sa sakit ang matanda ngunit nang makatayo ito, pinalipad niya si Watot sa pader. Dumugo ang ulo ng binata at nanlabo ang paningin. Wala kang kasing sama, Tiyo. Walang iya ka. Wala kang awa. Wika ni Pablo. Sabay sugod sa tiyuhin. Sinakal ni Malik ang pamangkin na tinangat. Bitawan mo ang anak ko. Akala mo ba hahayaan kong tumagal pa ang kasamaan mo? Hindi. Hindi na. Wika ni Mang Arsing. Sinakyan ito sa likuran si Malik. Kaya naman nabitawan ng lalaki ang anak. Naglaban pa ang mga ito. Parehas malakas ang dalawa. Kaya naman tinulungan na ni Pablo ang ama upang madaig ang masama niyang tiyuhin. Sinuntok ni Mang Arsing si Malik. Ngunit mabilis itong nakaiwas at sinunggaban sa tiyan ng kapatid. Sa lakas ng pag-atake ni Malik, napasuka ng dugo si Mang Arsing. Nang makitang dehado ang mag-ama, kahit na nalabo ang paningin,
Dahan-dahang tumayo si Watot. Sinakyan ito sa likuran ng aswang saka sinakal gamit ang buntot page. Nagpupumigla si Malik. Dito na kumilos sa magama. Sinuntok ni Mang Arsing si Malik. Unti-unting nawala ang paningin ni Watot. Kaya naman hinigpitan nito ang pagsakal sa aswang. Hanggang sa tuluyang nalagutan ng paghinga. Matapos ang pangyayaring yon, lumipat sa ibang baryo si Tintin. Ngunit tinupad nito ang pangakong itatago ang pagkatao nila Pablo. Nang mamatay si Malik, si Mang Arsing na ang siyang naging pinuno sa kanilang baryo. At lahat ng nasasakupan niya, pinatupad na hindi na mambibiktima pa ng mga tao. Mga ligaw na hayop na lamang at hindi mamemerwisyo sa kapwa. Matagal na panahon na ang nakalipas. Nakalipat na rin ang tirahan si Watot. Ngunit hinding-hindi niya makakalimutan ang mag-amang kumupkop sa kanya. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Minsan kung sino pa ang hindi nating kadugo, sila pa ang mas maaasahan mo sa mga mahirap na sitwasyon. Habang ang mga kadugo mo naman, imbis na makatulong, sila pa ang lalong nagpapahirap sa'yo. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam. At ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.